sasabihin nila, seasonal naman daw ang resort. Seasonal yan sa mga taong hindi nila kayang i-market yung business nila. Kasi syempre, if you have the right marketing strategy, kahit August pa yan, July, makakakuha ka ng maraming bookings pa rin. Syempre, mag-spend ka, mas taasan mo yung budget mo for ads, marketing. Maganda ang condo kasi sure income siya. Pero ikaw, naniniwala kang hindi yun sulit. Bakit? Ang kinikita ko sa condo, nagninet ako dyan siguro around 30,000 to 40,000 a month. So sa normal talaga, malaki yung ganong income, diba? Pero marami pa rin talagang expenses doon eh. Tapos, ang nagastos mo, 7 million pataas, ilang years bago mo makuha yung ROI mo dyan. Matagal. Sa resort business, yung kinikita ng condo ko na 35 to 40,000 isang buwan, pwedeng isang araw o 2 araw lang yun sa resort business ko. Ang laki ng ginastos mo sa property mo, bakit titipirin mo sa insurance, diba? Oo, tama. Kumbaga parang gumastos ka ng million yan, insured mo na. Diba? Kasi mas mapapagastos ka rin pala, no? Tapos sasabihin nila, hindi mo naman magagamit yung binayad mo 20,000. Bakit gugustuhin mong bayaran? Mas maganda ngayon, may peace of mind ka eh. Welcome to episode 16 ng Treehouse Podcast. And today, syempre, laging espesyal lang magiging bisita natin moving forward. At ngayon, kasama natin ang isang guest na may kakaibang pananaw pagdating sa real estate investment. Para sa kanya, hindi kondo, katulad ng napag-usapan natin before, hindi rin warehouse, kundi resort ang pinakasulit at mabilis kumita. Bilang resort owner, kaya niyang kitain sa isang linggo ang kita ng ibang rental properties sa isang buwan. Wow! Let's welcome naman Mr. Paulson Pangindian. Oy, salamat. Thank you. Paulson, maraming salamat sa pagpapa-unlock sa team namin para makakwentuhan naman kita dito sa podcast. And sige, para sa nanonood, baka pwedeng mas mapapakilala mo kasi yung sarili mo. I'm Paulson Pangindian. I own multiple businesses. I'm the founder or co-founder of Above Sea Level Seafood Restaurant, one of the largest seafood brand in the Philippines. And founder and owner din ako ng construction company na 99 Builders. And yung pinaka-main business ko ngayon is 99 Private Resorts and Villas Corporation. So I'm the CEO of that company. Wow! So ikaw owner ng Above Sea Level, tama? Yes. Ako yung nag-start. Ako yung founder. And I'm the former CEO. So I manage Above Sea Level for more than 5 years. And nakapag-open ako ng more than 150 branches in just 5 years' time. Yeah. Wow, ang galing. Alam mo ba na before, natandaan ko lang, Paulson, makwento ko lang sandali, yung Above Sea Level na yan, kaya I was so surprised na ikaw yung pinakita sa amin nila, Eb, na magiging bisita. Kasi way back 2018, me and my colleagues, we were in IT company pa. Siguro banggitin ko na din, SAP Concur. Hello sa mga naging ka-office mate ko dyan. We were planning na mag-franchise that time. Pero can you give us more about it before tayo mag-start? Kasi sobrang na-curious lang ako from restaurant level to jumping to real estate. Actually, lahat ng pinaka-foundation ko talaga is Above Sea Level. Nung nasimulan ko yung business from isang stall lang in one of the food park here in Quezon City. Tapos, in one food stall, dumami siya ng 100 plus branches in just 5 years. Unti-unti, through franchising. Wow! And that time, alam mo na yung franchising, ang galing ah. Hindi naman agad-agad kasi puro own branches muna yung binuksan namin noon eh. Siguro nakapagbukas kami ng 7 branches, own lahat. Then, na-explore na namin yung franchising. Doon na nag-expand yung business. Oh, okay. From Above Sea Level, pero grabe, gusto ko i-congratulate dyan sa na yan na. Ang galing, 100. Kasi that time, aminin naman natin. Mas malakas pang Above Sea Level ngayon. Yes. Ang target is 200 branches and above. So,
yun, malaking foundation sa akin yung business na yan. And then when I step down, kasi magfo-focus ako sa real estate business naman. Okay. Yun, nandito ngayon ako sa private resort business. Oh, so yun kasi yung susunod na tanong ko na, kasi from restaurant business, syempre napaputok mo na siya, and I'm sure dadami pa yan ngayon because we can scale businesses nowadays with the use of social media nga. Oo naman. But paano ka napadpad sa real estate business? Umpisa pa lang kasi nung, syempre kumikita tayo, di ba? Waga, lahat ng kinikita natin, hindi naman pwedeng ilalagay ko sa bangko. So more on investment talaga ako. Invest kung saan-saan. Insurance, invest ako sa property. Pero ang pinakauna kong investment is yung bahay namin. Kasi nakikitira lang kami before eh. So ngayon, binili ko sa may-ari ng bahay, yung bahay namin. And then eventually, nakapag-pundar ako ng iba't ibang mga property, lupa, condo, bahay. So yung kinikita mo that time dun sa restaurant business mo, which is yung above sea level na, parang na-diverse mo na siya. Well, after 5 years, na-diverse mo na siya sa real estate. But, pero hindi pa ako masyadong bilib sa real estate nung panahon na yon. Basta ako, binibili ko lang kasi may opportunity, may nag-offer. Okay, maganda yung location. Pero hindi ko kasi nakikita siya na maganda. Kasi iniisip ko, pag real estate, okay, maganda siya, tumataas yung value. Pero kung kailangan mo ng biglaang cash, mahirap i-liquidate, di ba? Pero depende pala yun. Ngayon natutunan ko na lahat sa real estate. So kailan nag-open siya sa'yo? Na dahil may paniniwala ka na ganyan na, yun nga, hindi mo makukuha agad yung pera mo. Pag kailangan mo. Paano siya na-open sa'yo na, may value pala talaga yung pag nag-invest ako sa real estate. Kailan pumitik siya sa'yo? Kasi sa restaurant business, alam natin lagi may risk yan eh. Yes, pag nagtayo ka ng restaurant, unang-una, syempre magko-construct ka eh. I-renovate mo yung place, fit out, tapos bibili ka ng mga kung ano-ano furnitures and all. Tapos, pag hindi maganda yung location, kailangan mag-relocate. So, yung pinatayo mo o pinakonstruct mo dun sa space na yon, iwan lahat yun. Diba? Okay. Unlike nung sinimulan ko yung ganitong business, parang nakikita ko walang lugi dito sa ganitong klaseng business eh. Kasi una-una, hindi ka magre-rent. Okay. Diba? Hindi mo kailangan ng masyadong maraming tao. Tapos, at the same time, yung value ng property tumataas over time. Okay. So yung unang resort ba na pinagawa mo is sa'yo agad yung property? Isa ba to sa naging investment mo? Nabanggit ko sa'yo kanina yung bahay na binili ko, yung tinitiran namin. Okay. Kinonvert namin ng family namin yun ng private resort. Kasi nga, mahilig kami mag-staycation eh. Mahilig kami lumabas with family. So sabi, sige magtayo tayo ng pool sa bahay. Okay. Ngayon, syempre, since lagi namin napupuntahan, nakakasawa din pala. So pinarenta namin. Tapos dun ko nakakita, ang lakas pala ng kita nito. Imagine, sa isang araw, pwede kikita ka ng 20,000, 25,000. What more, kapag mga events pa, mas malaki pa. Oo. Doon ko nakita, okay, ang laki pala ng kita sa ganito. Subukan ko magtayo ulit. Okay. So, So yung pagkakapasok mo dito bilang resort owner is hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Gusto niya lang talaga as family. So, pinalagyan nyo ng pool si bahay. Tapos, nung nagsawa na kayo, kasi meron tayong ganong pag easy access sa atin. Para bang, sorry sa term pero para bang nawawalan tayo ng gana na after a few, alam mo yun, yung gamit na. So after nung pinaupahan mo, hindi siya talaga sinasadya. Parang... Oo, hindi. Kasi parang, okay, sige, subukan natin iparenta. So nilagyan ko ng amount, ng price. Okay pala, ang dami dinadagsa ng inquiries. Kahit, ito nga maganda dito eh. Na-tsempohan ko na yung ginawa kong page, puro organic yung pumapasok na mga bookings. So lalo na nung sinubukan ko, okay, sige. Since may background ako sa Facebook ads, sa marketing. Yun, ang naging advantage. Ginawa ko. Lalong dumagsa. So ngayon na-realize ko, kinompare ko sa ibang mga businesses ko, okay, dito easy money. Kasi ilang tao lang kailangan ko sa isang resort. Okay. 2 lang. Tapos, kada private resort, yun ang akala nila malaki expenses. Kung tutuusin, mas maliit nga. Kasi, yung basic utilities lang, yung onting tao lang kailangan mo. Tapos, makakapag-operate ka ng ganun.
Oo. Kasi yan ang common, ayan nga, common misconception. So masasabi mo ba sa ngayon, ano yung magiging, bukod dyan, may mga iba ka pa bang na-encounter na misconception o maling akala ng tao sa pagiging resort owner? Pero nakakala kasi nila ang pagkakaroon ng resort, malaki yung expenses. Tapos, marami nagko-comment sa mga vlogs ko minsan. Sabihin nila, wala naman kinikita yan kakainin lang ng expenses. Tapos, seasonal lang naman yung resort. Ganun. Pero kasi kung mga nagsasabi kasi hindi nila alam kung paano yung nag-work yung ganong business. Oo. Normally naman yung may mga negative comment. Sila ang hindi talaga nakakaalam ng kalakaran. Pero, kasi kung isipin mo, for context, say, wala ako sa real estate. And then, isipin ko, well, ikaw bilang owner na nagpapatakbo na, masasabi mo na wala halos expenses. But for someone na normal, halimbawa, like average person, not a business owner, paano mo masasabi na, anong masishare mo para hindi nila isipin na mahal magpagawa ng resort? Actually, mahal naman talaga. Kasi nga, kasi ilang milyon din yung uubusin mo para makapagpatayo ka ng resort. Siyempre, bibili ka muna ng lupa. Sa construction, depende kung gaano kalaki yung resort na ipapagawa mo. Pero, yun yung pinaka-initial investment mo Tapos, doon ka na magsisimula. Ang maganda dito, syempre, ang ROI mo, tuloy-tuloy naman yun. Wala ka namang iniintindi na kailangan mong bayarang renta. Kasi ikaw mismo may-ari ng lupa Pero malaki talaga yung kailangan mong investment sa simula kasi hindi ka naman makapagtayo ng resort na basta-basta lang, diba? Pero in terms of expenses naman, basic utilities, electricity, water, cleaning materials, yun yung mga expenses na kailangan mo dyan sa pagdating sa resort. Di yan kagaya ng compare sa mga restaurant, kailangan mo inventory, marami kang kailangan mo na storage area. Tama. Ganun. So doon ko na-compare kasi I have two businesses restaurant and Tama. Pero sa restaurant, hindi ko minamalit yan kasi malaki talagang kumita ang restaurant. Especially pag maganda yung location. Oo. Ganun. And alam mo, sa totoo lang, if you were to ask me, yan talaga kung magkakaroon ako ng restaurant business, iuhuli ko siya sa priority. Simply because the inventory, yung thinking pa sa akin yung thinking pa na yung mga masisirang food, what if hindi mabili siya for this week, may possibility na yung madali bang masira. Kaya sabi ko, sobrang ang laki talaga ng alam mo yun, ang taas ng tingin ko sa mga business owners, especially may mga may-ari ng restaurant, katulad mo nga. Kasi, for me sa perspective ko, hindi siya ganun kadali patakbuhin. Unlike sa real estate, sa common misconception is, actually, for simple-minded nga ang real estate no? Sobra. Yun lang talaga, magpupundar ka or mag-i-invest sa something na akala mo malaki. But, magpa-progress naman talaga into bigger investment as time goes on. Galing ni Sir Paulson, Pero, sige, ano tayo dito para sa mga nanonood na, kasi karaniwan, especially now na sa condo kami nagsistay, and talaga namang napapansin ko malaki ang kita. So, maganda ang condo kasi sure income siya. Pero ikaw, naniniwala kang hindi yun sulit. Bakit? At ano ang hindi nakikita ng karamihan na nakikita mo? Kasi 'di ba nung nabanggit ko sa'yo kanina, nung nagsisimula ako, nakapagpundar ako ng condo, umili ako ng mga lupa. So, nag-start ako maiparenta yung condo. Ang kinikita ko sa condo, nagninet ako dyan siguro around 30,000 to 40,000 a month. Tapos, a month yun. Kasi long-term rental or kahit Airbnb. Tapos, meron akong lupa, pinatayo ko naman ng warehouse. Dati siyang commissary ng above sea level. Okay. So, pinarenta ko na siya ngayon. Malaki din yung kita kasi kumikita ng 75,000 to 80,000 isang buwan. So, sa normal talaga, malaki yung ganong income, di ba? Pero nung dito sa resort business, yung kinikita ng condo, imagine, magkano ang condo ngayon? Nagtanong ako sa 16 square meter, that's around 3.5 to 4M.
Yung kondong nabili ko dito sa somewhere in QC, SMDC, ang kondo ay 7 million up ang halaga. 2 bedroom yan? 2 bedrooms with Okay. balcony. Oo. Pero napaparenta ko siya for 35,000 pesos. Okay. Long term. Pero pag mga short term, okay, nagre-range ako 40. Pero marami pa rin talagang expenses doon eh. Oh. Tapos, ang nagastos mo, 7 million pataas, ilang years bago mo makuha yung ROI mo dyan. Matagal. Sa warehouse naman, magkano na patayo mo? Kailangan mo dyan more than 15 million pataas. Correct. Kasi malaki yan eh. Oh, nakapagpatayo ka na din talaga ng warehouse. Oh, yung dating commissary ng above sea level. Ginawa ko na siyang warehouse for rent. So, nasa industrial lot siya. So, talagang for warehouse talaga siya. Ang kinikita niya 75,000 to 80,000 a month. Sa resort business, yung kinikita ng condo ko na 35 to 40,000 isang buwan, pwedeng isang araw o 2 araw lang yun sa resort business ko. Ganon siya. Talaga? Kasi ang per night ko sa resort ko is 20,000 to 25,000. Depende pag weekends, weekdays. Pag may mga events pa yan, mas mataas. Kasi syempre, iba yung rates kapag mas malaki, mas maraming tao, mga events. Kaya yung sinasabi ko na 40,000, kaya ng isang araw doon sa resort ko yan eh. Pero depende to sa dami ng tao. Depende sa dami ng tao, depende sa event. Pero pag normal bookings lang, ang per night ko kasi is 23,000 per night. Okay. So, 2 araw na cover na niya yung renta ko yung income ko sa condo. Sa warehouse naman, mga 3 to, wala pang 1 week na cover ko na yung income ko na yon. And magkano yung expenses ko sa resort business? Sa ilang araw na yon. Syempre, nagbayad ka lang ng per day ng tao mo, kuryente, tubig, cleaning materials, yun lang. Nice. And unlike sa condo, may monthly dues ka pa, diba? Mga association dues. Tapos, medyo limited yung galaw mo kasi may guidelines tsaka rules ng condo, di ba? So, dun ko na-compare na, okay, ang maganda talaga is dito sa resort business, ang laki. Yung warehouse ko, hindi ko na siya mako-convert into resort kasi nasa industrial area siya eh. Sa condo naman, binibenta ko na siya unti-unti. Tapos yung pinagbenta ko, bibili akong lupa, papatayo ko ng private resort. So, bali yung mga na-invest mo before, dinadiverse mo na siya ngayon sa resort simply because, tama nga naman, kung ako ang business owner, but naman hindi ako pupunta sa kinikita ko lang ng isang araw yun, ano? Tapos, doon na rin na nagtayo ka ng builders. Yun na. Ngayon, may mga franchise tayo ng mga private resort. Kasi nakikita nila kalat na tayo sa social media eh. Ilan na ba ang branches ng resort natin? 99 private resorts. 4 na yung nag-ooperate sa atin ngayon. So, active tayo sa social media. Nakikita nila, okay, ang bilis dumami ng branches ito. Nag-start ako 2022 lang. Tapos ngayon maglilima na yung resort na pinapatayo natin. And we do have several franchise na din. So yung mga franchise resort natin, mga resort franchise, tayo na rin yung nagko-construct nun. Kasi since tayo naman yung may alam dito tayo expert. Pagkatapos i-build or i-construct, ako na rin yung magmamanage. May option na rin. They can use the 99 resort branding. Tapos open din yun for sale. Okay. Pero pwedeng mag-come up din sila ng sariling name or they have to carry your name? I have different resorts ngayon na hinahandle na name nila yung ginagamit nila and ako lang yung nagmamanage. Profit share lang kami, 30-70. Ako yung nagmamanage ng lahat. Tapos yung iba ako nag-construct. Ganun din. After construction, ako yung magmamanage. Kaya nga maganda yun sa mga business owner o mga gustong magkaroon ng sarili ring nilang private resort pero hindi nila alam paano pagpatakbo. So, ganun yung ginagawa ko. Ako yung nagbi-build. Siyempre, ako na rin yung nag-design. Okay. Tapos ako na rin yung magmamanage after. And then yung iba, gusto nila, pagkatas i-build, i-for sale din. So, habang hindi pa siya nabebenta, gamitin natin siya for short-term rentals. Walang talo talaga. Wala talaga. Grabe, sobra. Nakakatuwa naman. Ano naman masasabi mo doon sa, kasi kung ako, wala akong alam sa resort, ano naman ang masasabi mo doon sa mga nagsasabi na seasonal lang ang rentahan ng
resort. Totoo naman, seasonal naman ng resort eh. Especially summer, Burr months. Ang summer mag-start yan, March, April, May, June. June, habol pa yan ng summer. Tapos Burr months, September, October, November, December. Sa isang taon, ito yung mga peak season. So, 8 siya. 8 So, ilan yung months. non-peak? 4. Uh-huh. Diba? Oo. Eh, sasabihin nila, peak, seasonal naman daw ang resort. Seasonal yan sa mga taong hindi nila kayang i-market yung business nila. Kasi syempre, if you have the right marketing strategy, kahit August pa yan, July, makakakuha ka ng maraming bookings pa rin. Syempre, mag-spend ka, mas taasan mo yung budget mo for ads, marketing, tapos... So, ikaw na din. So, sabi mo kanina, dahil ikaw na yung nagmamanage dun sa mga nag-franchise ng resort mo, ikaw na din ang bahala doon. Ako na lahat yun. Actually, yung mga nagpapamanage sa akin ng resort, tsaka mga nag-franchise, wala na silang ginagawa eh. As in, profit sharing lang kami every 3 months. Net na yun. Net of all taxes, expenses. Ang hatian namin, 30-70. Pero wala silang ginawa. Diba? Okay. So, 70 sa kanila, 30 sa'yo. Okay. May generous Pwede nga isa na. eh. Meron akong isang client. Tagaytay yung resort na ginagawa namin. Hindi ko siya na-meet ever. Nag-Zoom lang kami, Zoom meeting. Pinagkatiwala niya sa akin yung property niya, pinakonstruct niya, pina-redesign niya yung old property niya. And never kami nag-meet. Tapos sabi ko sa kanya, okay, renovate natin yung place. Old property kasi yan eh. I-convert natin into private resort. Ang profit share natin, 30% sa akin. Ako magmamanage, ako kukuha lahat ng bookings. Ako lahat. Sa'yo 70. Sabi niya, hindi gawin mo ng 40%. Imbis na tumawad siya, dinagdagan pa niya. Dinagdagan niya. Kasi... kasi nakita niya yung concept na ginawa ko eh. Oo. Magkano yung... Kasi pag ako nag-present sa client ng concept, nandun na rin yung feasibility study, magkano yung potential income mo, ano yung gagawin natin sa property mo, ganon. Kompleto na. Nice. Ang galing, ang ganda ng napakadali na ng mga business models ngayon. Kasi tingnan mo, magpapatayo lang sila. Siguro, mga mawalang paglagyan ng pera. No? Tapos, andyan ka naman and your team. But, pagdating sa maintenance, paano to? Kasi, we can say na, kasi alam mo na kung anong naiisip ko ngayon. Halimbawa, yung maintenance na pag may nasira or halimbawa, yung bill ng tubig. So, paano mo may na-manage yun? Sa maintenance kasi, syempre, para hindi ganun kabigat yung gagawin mong renovation or maintenance. Halimbawa, may nasirang paint, may nabakbak na kung ano, i-repair mo agad. Para minimal lang yung expense mo, hindi ganun kabigat. Kasi yung iba, hayaan mo nila lang malaspag masyado yung property nila, and then magre-renovate sila, magre-repainting sila and all. Tsaka bumababa rin yung value ng property kapag di mo siya na-maintain talaga. Tama. Ganon. Paano naman yung halimbawa, ako yun ang isa sa inaalala ko if magpaparenta ko. Siguro dahil magugulo din yung kasama ko. What if may masira yung mga nag-rent? Paano mo minamanage yun? Ito ang maganda sa Airbnb business kasi lahat ng property ko pinasok sa Airbnb. Sa Airbnb, cover ng Airbnb yung lahat. Insured yung property mo, whatever happens, fire, any damages ng mga guest. Pag hindi mo nasingil yung guest, Airbnb magko-cover nun. Tapos syempre, lahat ng property natin, dapat pinapasok natin sa insurance. Yes. Importante yan. Importante yun. Sobrang importante. Oo. Kasi insurance, co-cover nila lahat ng expenses, ng damages, Whatever. kapag sakali na sunugan, diba? Or kahit any disaster or any natural or acts of God, ganyan, cover ng insurance yan. Tapos, syempre, sa mga normal bookings naman natin everyday, outside Airbnb platform, kumukuha tayong deposit. So, any damages na or missing items na i-cover ng deposit yun. Okay. Pero refundable naman yun. Normally, sige, unang ko muna, sa insurance, normally, magkano binabayaran mo dito yearly? Sa property insurance, ang binabayaran ko usually is nag-range yan 15,000 to 20,000. Oh, pwede. Ang coverage nun, nasa 10 million na. So, Pwede malaki. Tsaka, unang-una, ang laki ng ginastos mo sa property mo. Bakit titipirin mo sa insurance, diba? Oo, tama. Kumbaga parang,
gumastos ka ng million dyan, insured mo na. Diba? Kasi mas mapapagastos ka rin. Pala, no? Tapos sasabihin nila, hindi mo naman magagamit yung binayad mo 20,000. Bakit gugustuhin mong bayaran? Mas maganda ngayon, may peace of mind ka eh. Tama. Kahit gumastos ka 20,000. Ganun. Hindi rin kasi open pa karamihan sa Pinoy yung paggamit ng insurance. Pero ang ganda ha, ngayon ko lang nalaman nyo na cover din pala ni Airbnb. Yung mga bagay na yan kapag pinasok mo sa kanila and sa kanila nag-book, hindi nag-direct. Kasi ganun ginagawa ng iba, di ba? Parang kung ano yun, kino-cover din pala niya yung mga ganyang... Kino-cover nila yon. Kaya nga may charge sila na malaki din. Oo. Malaki normally, din. Ilang percent pa pag pinasok sa Airbnb? Usually, umabot niya ng 15%. Okay. Kada transaction. Malaki din. Pero malaki din naman yung peace of mind na pagka may nasira, cover nila. Buong property yun. Yun ang maganda. Tsaka sa lahat ng nagbi-business, ang pinaka number one din talaga na kailangan nila i-consider for peace of mind, kahit anong business yan, insurance din. Dapat lahat ng business may insurance. Tama. Ang galing. Meron ako natutunan bago ngayon. Yan ang advantage ng nagpa-podcast. Bakit mahalaga sa akin insurance? Nasunugan na kasi ako ng bahay. Tapos walang insurance. Oo. So, sakit sa ulo kasi gagastos ka ng sobrang laki para mapatayo mo ulit yung bahay mo, di ba? Okay. Yan na. Yung mga may nagbabalak na yung bahay, dapat naka-insured. Tsaka syempre, yung resort, pag makapatayo. Nice. Pero sige, pag-usapan natin, medyo personal na tanong muna kasi hindi naman laging business side tayo. Anong typical day mo bilang isang resort owner? Pero bago mo sagutin, magbe-break muna tayo. Inom muna tayong coffee. Magbabalik ang Treehouse Podcast. Buying a property is everybody's dream. Yung magkaroon ka ng iyong pinaka-aasam na house and lot o makapag-invest ng land assets para sa mas nakakaluwag-luwag na hinaharap. Here at Treehouse Real Estate and Ventures, we understand your dreams, your aspiration to build wealth, to create security, and explore more promising opportunities for financial growth. Because buying or selling a property is a life-changing decision. Kaya dapat makahanap ka ng tamang kapartner, yung mapapagkatiwalaan mo, nakakaintindi sa'yo at hindi transactional or negosyo lang. Yung pag-i-invest, para din pag-ibig yan. Nakakakaba, nakakakilig, challenging, pero hindi kailangang nakakabaliw o masakit sa ulo. At Treehouse Real Estate and Ventures, we make sure to value your hard-earned money or family inheritance, especially your peace of mind, whether you want to buy or sell your property. Dahil alam namin na dugot pawis ang puhunan nyo, diskarte o kaya naman legacy ng iyong mga magulang. With projects in Bulacan, a strategic location where the New Manila International Airport is being developed, Treehouse was founded by a team of dedicated builders and realtors from different humble backgrounds. May alam at kakayahang pinagtibay ng panahon. Nakaka-relate sa iyong mga pangangailangan at pag-aalinlangan. Definitely, alam namin yung pakiramdam. Dahil gaya nyo, kami rin ay nangarap sa umpisa at nagsikap. Nag-invest sa isa't isa at sumugal ng mga iba yung pag-iingat. Ganoon naman dapat calculated risk, ika nga. We may be new in the real estate industry. Bago, pero seryoso at patuloy na natututo. Mabusisi, kaya hindi ka magsisisi. Magtitibag, pero hindi ka ilalaglag. Ang maganda sa grupo natin, may accountability. Ano mga aberya o mga problema, tulong-tulong nating i-resolve yan. Hindi natin tatakasan. Klaro sa atin na may obligasyon tayo sa mga clients natin mula pa nung nag-uumpisa pa lang tayo. From the bottom, we envisioned a company that would redefine real estate experience for our partners, clients, and buyers. At ngayon, Treehouse Real Estate and Ventures boasts of multi-million worth of acquired and sold properties in just 2 years. A testament to the unwavering trust of our clients from all walks of life. Kaya all out din ang aming serbisyo mula sa paghahanap ng magagandang property, pagbubusisi sa mga dokumento,
personalized na pag-aasikaso at mas maayos na turnover to build lasting relationships. But more than the business, we take pride na meron tayong ambag sa growth and development ng communities. At Treehouse Real Estate and Ventures, we manage properties with the best intentions at heart. Ang tanong, ikaw, kailan ka magpupundar? Be the fearless one who climbs the tree ahead of everyone. At maagang i-enjoy ang bunga ng iyong pinaghirapan. Check out Treehouse Projects and start climbing your way to success. Success na dala ng kaligayahan ng pagkakaroon ng iyong dream home, where you can build lasting memories with your family. Pero patatagalin mo pa ba? The best time to invest is now. With Treehouse Real Estate and Ventures. Okay, maraming salamat. Ayan, at nagkape muna tayo ng mabilisan lang. So, balik tayo sa tanong kay Mr. Paulson. Paano ba kita tatawagan? Paulson na lang, okay. Paulson, ano ba ang typical day mo bilang isang resort owner? Nung simula, kasi syempre, gano'n naman ako pag nane-negosyo eh. Gusto ko, hands-on talaga, ako lahat. Nung simula, ultimo, paglilinis ng resort, paglilinis ng pool, housekeeping, maintenance ng pool mismo. As in, lahat inaral ko siya. As in, wala naman akong background dyan eh. Ultimo, pagpapalit ng kobre kama, ng paglilinis ng loob ng ginagawa ko yan dati. Ultimo, paglilinis ng pool, vacuum, change ng chemicals, change ng filter. Inaral ko siya. So, nung simula, talagang very busy ako na lahat talaga ginagawa ko. Kasi, ang iniisip ko lagi na kailangan alam ko muna bago ko i-delegate sa iba. Ganon. So, nung una, mga simula, talagang araw-araw nasa resort ako, binibisita ko siya. And then eventually, nung alam ko na yung pagpapatakbo, tinitingnan ko na lang sila kung paano nila gawin. At least, sisitahin ko sila pag may mali silang ginagawa. Kasi alam ko kung paano ginagawa yun. And then ngayon, ang maganda, wala na ako masyadong ginagawa. Nasa bahay lang ako. Ang dami kong time for my family, for myself. May mga meetings ako from time to time. Pero syempre, ini-schedule ko siya. And mga site visits sa construction, siguro once or twice a week. Pero most of the time, nasa bahay lang ako. Okay. So yung 5 resort mo, 5 yun, tama? 5. 5 for now. Actually, ngayon, ang tumatakbo is 6 kasi may mga property management, franchise. Okay. So, lahat yun. Pero hindi ko binibisita kasi nagde-delegate or nag-hire ako ng tao para sila yung mag-check ng mga resort na yun. Ilan ang team mo na nagmamanage doon? Kada isang resort, 2 tao. Okay. Tapos sa mga ang team ko lang talaga dito Ito ang maganda sa business na to kasi hindi ko kailangan ng sobrang daming tao. Sa above sea level, sobrang dami, sobrang laki na kasi ng business. Oo. Ito yung nakakapagod kaya yung every ilan ng tao ko doon, 'di ba? Sobrang dami, iba't ibang team, may franchise team, production team. Yes. Meron sa HR, lahat 'yun kailangan mo i-handle eh. Tama. Dito sa resort, wala. Mag-hire ako ng caretaker ng isang resort. Okay na. Sa admin naman, yung admin ko sa page, tagasagot ng inquiries, kada isang admin, kahit 5 resort, kaya niya i-handle. Okay. Ang marketing team, ako na yung head ng marketing. Ako na rin Kaya nag-hire ako ng mga iba't ibang mga specialist din, kahit papano. Pero hindi ko kailangan ng sobrang daming tao. Ganun kaganda yung ganitong klaseng business. Okay. Punta tayo sa negative side noon. Gaano kahalaga ang pagde-delegate or pag-hire ng right people? Kasi sa amin, naranasan namin yan. Hindi to resort, but nagpapa-transient yung tita ko sa Baguio. Hindi pa uso naman ng CCTV that time, but minsan kasi nakakalusot na pinaparenta nila tapos hindi nire-remit sa owner. Anong masasabi mo doon? Naranasan mo na ba yun? Hindi ko naranasan kasi lahat ng transaction ko is mostly online. Tapos sa Airbnb naman, lahat naman yung papasok through credit card, di ba? Ganun naman ang booking, wala namang cash o online transaction sa Airbnb. Mostly
credit card or debit ginagamit nila. So automatic papasok siya sa akin. And outside the platform naman, Facebook, Instagram bookings, lahat yun, online transaction lang. Most of your transactions came from Airbnb talaga. Private. Hati din iba-iba Kasi lahat active ako sa buong social media. Ultimo TikTok meron ako. Instagram, Facebook, lahat. Sa social platforms, saan ka malakas or nakakakuha talaga ng Facebook customers? talaga. Facebook talaga. Ibang klase talaga yung Facebook. Iba-iba din kasi kung yung isang resort ko, medyo mataas kasi yung budget do, mataas yung nakakuha ko madalas Instagram. Pero yung medyo affordable naman, Facebook yan. TikTok. Oo. Mahal na din ata ang Facebook ngayon. Hindi naman. Kasi with the VAT and all. Oo. Pero kung nababawi mo naman, bawi naman. Nagtaas ka ng pricing because of that? Ang ginagawa ko kasi sa umpisa, tinataasan ko na muna siya. Okay. Mas madali kasing magbaba kaysa yung magtaas ka, di ba? Nagkapag-haggle or di ba? Kasi kung sinimulan mo siya ng mababa, tapos sabi mo parang ang baba ng kita ko, tataasan ko. So, mapapansin nila, ba yan, nagmahal na sila. Unlike, medyo mataas ka na, tapos binabaan mo yung price, okay na. Okay. But, nung nagsisimula ka, curious lang ako, may, ganito kasi yung nangyayari, di ba? Especially pag bago ka sa larangan na yon. Tulad yan, sabi mo, need mo pa, pero inaral mo talaga. May mga unexpected ba na nangyari na sobrang unexpected ba na either super stressful? Masasabi mong naging stressful ka nung nagve-venture out ka dito sa resort business? So far, wala pa naman ako na-experience kasi based on my experience kasi sa iba't ibang klase ng business. Dito sa real estate talaga, wala akong masyadong problema Ang pinaka-problema ko na lang siguro, syempre, sa construction, ganun. Nakaka-stress talaga yun Di ba? Materials, ang taas ng presyo bigla. Tama. Ganun. Yan. Doon ka may stress sa pagtaas ng presyo ng pero sa operations naman, mga difficult guests naman ang kailangan mo i-handle. Tapos, anong ginagawa mo pag ganun? When you say difficult guests, kailangan meron ka talagang bantay. Hindi naman necessarily na nasa loob siya, nagbabantay. Siyempre, yung caretaker, kailangan for their whole stay, nandun sila sa labas nakabantay lang, monitor kung sobrang gulo na ba. Oo, yan yan. Sa parking area, check nila kung maayos ba yung pagpapark, ganyan. And then yung ibang resort ko kasi nasa loob ng village, so kailangan maintain yung peace, kailangan quiet hours after 10, sisitahin mo na talaga. And then before naman sila mag-check-in, lahat yan merong terms and conditions. Kailangan papapirmahin mo sila. Okay. So, binded din sila or guided din sila by your policies naman, no? So, na-curious ako dyan. May akong question dyan. Sabi mo yung isang resort mo nasa village. Syempre, may mga residents doon. Doon sa Pansol, before, may napansin ako, mayroong isang village doon na puro resorts lang. But katulad niyan, especially kung nandito around NCR yung resorts mo, ano yung nakukuha mong negative feedback when nasa loob ka ng village or subdivision? Kasi ako maingat ako dahil umpisa pa lang, kinonsider ko na siya na since nasa loob ako ng village, kailangan maganda yung relationship ko with the homeowners. Yes. Ng mga officers ng homeowners, ganyan. Kailangan alam mo yung guidelines na kailangan mga kailangan alam mo lahat ng patakaran nila. Tapos kasi kapag nireklamo ka nila, tapos yung business mo Yun nga, isa sa kino-consider namin yan, say for us, if we are about to create a subdivision, yung iba talagang kumukuha sa amin ng property na malalaki, that's their plan na magtayo ng mga resort business. And ako naman, yun naman ang naging concern ko na baka may reklamo. Kaya naitanong ko. Alam mo ang solution na ginawa ko? Kasi with my first and second resort, nasa loob din siya ng village. So, yung third resort ko, ginawa ko ng paraan. Lahat indoor. Indoor ang pool,
indoor activity area, indoor living. Parang soundproof ba ito? Lahat, oo. Para kahit mag-ingay sila dyan, sige, dyan kayo sa loob. Oo, kasi normally nagre-rent sa resort is para magkasiyahan eh. Tapos, di ba? Kaya kapag magtatayo kayo ng mga resort, kailangan i-consider nyo na yung ano nga, yun nga, kasi ang barangay ordinance natin, CD, nasa paligid hanggang 10 p.m. lang eh. Pag nireklamo ka ng homeowners, ipapasara talaga yung negosyo mo. Tsaka syempre, bago mo simulan yan, kailangan may proper permit ka. Tama. Kasi pag wala kang permit, lalo kang lagot. Diba? Tama. Diba? Naku, so usapang permit. Ayoko na mag-talk, Char. Pero tama ka dyan. So, bago ka mag-start ng ganitong negosyo, yun ang kailangan mo i-consider. Homeowners, kung saan yung location ni Papa. Kaya mas maganda, wag ka na sa loob ng village. Kung as much as possible, Tapos pangalawa, i-consider mo yung noise. Kasi i-reklamo ko talaga pag magulo eh. Tama. Tapos syempre, mga permits. Oo. Curious ako, gaano kalaki ang pinakamaliit mo na resort? Ang pinakamaliit ko is 243 square meter. Ilang capacity? Up to 18 na yan, up to 20 pala. 20 packs or 20 heads, no? 15 to 20. 15 to 20. So sa 250 square meters, pwede na silang magpatayo ng resort pala with 20 heads. Huwag nang bababa doon kasi maskip na masyado. Unless talagang maliit lang talaga yung lupa nila, pwede rin. Okay. Gaano katagal yung ROI? Ito nga, kanina bago ako pumunta dito, chinecheck ko muna yung financials ko. Sabi ko, alam ko tatanong mo yan eh. Siyempre, nasa business tayo eh. Kasi lagi ako may update ako every quarter ng financial. Nagre-release ko yun sa ibang mga partners ko din sa ibang resort. Yung dalawang resort ko, na ROI ko siya in 1 year lang. Tapos itong second resort, 1.5 na ako eh. Chinek ko talaga eh. Sabi ko, okay. Na-cover ko na pala yung capital ko dito. So 1 year, may ito ROI ka na. Hindi ano yan may financials ako, pwede ko ipakita lahat. Naniniwala naman ako kasi ganyan talaga, basta magaling mag-market. 1 year to 1 to 2 years, pinakamabilis na yun. Pag aggressive ka talaga. Pero kapag normal lang, usually hindi yan tatagal ng 3 years. Syempre dapat, kung magbe-business ka, dapat gagamitin mo materials din, yung cost-effective at the same time, syempre quality. Yes. Diba, kung tutuusin, pwede ka naman magpaganda ng isang property or ng resort na kahit hindi ganun kamahal, maganda pa rin talaga siya elegant. Ganun. So, sa 250 square meter na yan, doon muna lang tayo sa pinaka-minimum. Siyempre, kung may nanonood dito na interested din, so sa 250 square meters, magkano ang pinoproject mo na pagpapagawa? Assuming na may lupa na talagang i-build mo na lang. Sa mga clients na nag-inquire sa akin sa ganyan, mas madali kong napapakita sa kanila yung potential na pwedeng magastos nila based doon sa mga resort ko. Kaya papupuntahin ko sila, ito, ang nagastos ko dito, ganito. Dito naman sa isa, ganito yung nagastos ko. Doon sa pinakamaliit ko, nag-range lang ako ng 6 to 7 million construction cost. Lahat-lahat. Okay. Pero ano na yun, with all amenities na yun, kasama na yung pool, kasama na yung mga cabins, mga bedrooms, living area, as in lahat na. Pero yung 7 million na nagastos ko na yun, in less than 2 years, na ROI ko na siya. Ganun kabilis. And imagine, after yung 6 to 7 million, sorry, 5, tama, 6 to 7 million na yun, ROI na siya in less than 2 years? Wow. Kasi ako, nagnenet ako ng 500 to 600,000 net income kada isang resort. And yan yung mga peak season. Pag ang mga non-peak, nagre-range yan 300 to 400,000. Ganun. Hindi na masama. Net yun. Kaya nga ito, kung meron kang sarili mong lupa, tas meron ka namang budget para ipatayo, tas wala ka mapaglagyan ng pera mo, patayuan mo ng private resort. Tapos, pag natayo na naman yung resort na yun, wala ka ng lugi doon kasi pwede mo siyang gamitin. Yes. Pwede mo rin siyang iparenta. Pwede mo rin siya ibenta. Ano yung makikita mong pagkalugi dyan? Wala. Wala. Di ba kasi ako,
minsan pag wala talaga akong magawa, punta ako resort, swimming ako. Yayain ko family ko, banding tayo dito. Videoke, swimming tayo, kain. Pag walang booking, sige, gamitin natin yan. Pag may booking, edi wala kang choice, edi iparenta mo lang talaga. Tama. Ganon. Kasi, nagagamit pa ng family, tapos pwede mo pang gamitin talaga for business, ano? Tapos pag, gusto mo, ibenta mo, di ba? Oo. Tama. Kaya nga, lagi ko sinasabi na ito yung para sa akin number 1 business na wala kang ikakalugi. Oo. Pandemic proof, 'di ba? Kasi dumating man pandemic ulit, wag naman sana, 'di ba? Pero ano ba yung malulugi sa'yo? Kasi pag wala ka namang booking, wala ka rin masyado expenses. Tama. 'Di ba? Pag ayaw mo na benta mo, and then consider mo siya as parang normal na property na may swimming pool, bahay, house and lot, benta mo siya. Galing. Pero ayan na, may idea na tayo lahat ha. So kung sa mga investor dyan, sa 250 square meters, you can build up to 6 to 7 million. 6 to 7 million. Depende pa rin sa design eh. Oo, depende pa rin syempre kung super gagawin nilang super aesthetic yun, no? Pero yung sa inyo, maganda na yun. Oo. Pero sa nagsisimula, prefer mo ba na itodo na ba nila na mas malaki o sa minimum muna? Yung gusto lang matry, bawa may pera sila. Kasi talaga totoo, especially yung mga OFWs, sila ang buyers namin na kumukuha talaga ng properties. Hindi ko sila, sa akin, bahay muna and commercial because of business. But kung papayuhan ko sila sa resort, ikaw ang kasi tingin ko ikaw ang expert dyan. Sa akin kasi, marami ring OFW na nag-inquire sa akin. Nice. Tapos marami ring OFW na nagtatanong sa akin about ganyan, private resort, pero silang lupa. And then syempre may savings sila. Wala silang mapaglagyan ng pera. Pero ako ina-advise ko kasi, hindi naman nila kailangan gumastos ng sobrang laki. Kasi gagamitin din nila for business eh. And then syempre, ang pinaka-main concept naman talaga natin dito is build and sell. Okay. So, ibig sabihin, kaya ang pinaka-tagline ng 99 resorts or 99 private resorts and villas is to build, and then after ng building, earning stage or earning phase, and then selling phase, tapos repeat ka, build, earn, sell, and repeat. So, ibig sabihin, habang binibenta mo siya, kumikita ka na. Ganon siya. Kumbaga, win-win situation sa yan dahil binibenta mo siya, di ba, for this certain amount. Tapos habang di mo pa siya nabibenta, kumikita ka on a daily basis. So sa ibang bansa, alam ko may BRRR, may BER method sila eh. So sa'yo, build, ulit. Build, earn, sell, and repeat. Okay, build, earn, sell, repeat. So BESR pa lang ni Paulson, ano? Pero ang ganda ng concept talaga. Pero halimbawa, balita ko din kasi is meron din pagkakataon yung mga walang sapat na puhunan to build. Kanya ba to? 99 private? Tama. Okay. So may alam kaming 99 private resort and villas na nakikipag-partner kahit wala pang sariling lupa o resort. Paano to gumagana? Curious ako. Maganda yan. Kasi with my experience sa franchising business, kasi di ba sa restaurant business, sinimulan ko siya. The reason why nag-expand ang Above Sea Level is through franchising and partnerships. So, nakuha ko yung concept kung paano ko sinimulan yung business na yun. Imagine nakapagtayo ako ng daan-daan na restaurant all over the Philippines. So this time around, as part of my expansion, inopen ko rin siya for franchising. Imagine, resort tas ipa-franchise mo. Oo. And then if wala kang sapat naman na puhunan to build your own resort or to franchise. Kasi pag mag-franchise ka, totoo lang, ang maganda sa franchising concept ng 99 private resorts and villas, libre yung franchise fee. Okay. Wala kang babayarang franchise fee. Tapos, pero pwede mong gamitin yung branding. Pero magpapatayo ka ng resort at your own expense, sarili mong lote. Tapos, kami yung magmamanage for you. Ganon siya. Okay. Gaya ng nabanggit ko sa'yo kanina.
And then, yung isa naman na business model na ginagawa ko, yung iba kasi wala naman sapat na capital. Hindi naman nila kaya maglabas ng mga 5 million, agad, 6 million. So, in less than $1 million, pwede rin. Meron akong business model na gano'n, 1.2 pinakamataas. And pinakamababa, 600,000. That's the partnership program. As part of my expansion plan, kasi pinaparami ko yung resort ko eh. So, inopen ko siya for partnership. Sila yung mga tao na gustong magkaroon ng business na hindi nila alam kung paano sisimulan. Okay. So, Sige, ideal to sa mga OFW, sa mga tao nga na gustong magkaroon ng negosyo tas di nila alam paano magpatakbo. And then eventually, nakikita nila kung paano yung operations. Pag may sapat na pera na sila, magtatayo na sila ng sarili na ng resort. Ganon. But do you have a program like co-ownership or no? Hindi mo Yun, siya pinasok? ganon. So, ang ino-offer ko is partnership program. Ibig sabihin, magiging co-owner ka ng business na to, ng isang resort. Okay. Tapos, ilan kayo dyan, maximum of 10 partners sa isang resort. Tapos, kung ano yung income ng resort, hati-hati kayo dyan. Kumbaga, kung magkano yung share mo, ganun yung makukuha mong profit. So kung halimbawa, paano ang profit sharing niyan? May percentage? Depende sa naipasok nila? Depende rin sa project. Kasi may mga maliliit na project, may malalaking project. So depende kung anong project nang aabutan nila. Gaya ngayon, ang project natin is kakatapos lang nung Tagaytay project. Ang percentage na in-offer ko doon is 4% and 8%. So this time, meron akong project na medyo malaki, pero ang sharing naman dito is 3% and 6%. Pero malaki pa din yun. Potential earnings nila is 15,000 to 60,000 monthly. So imagine, maglalabas ka ng 600 or 1.2 million. Tapos ang potential income mo, 15,000 to 60,000 monthly. Nang wala kang ginagawa. Oo. Ikaw na bahala doon. Since ako naman yung marunong dito, alam ko kung paano nag-ooperate. Ako na yung magmamanage para syempre, since alam ko na paano patakbuhin yung resort business, yung mga partners wala na silang gagawin. Ang galing naman. So kung meron kayong 600 to 1.2 M dyan, meron akong naisip. Kasi kami sa property, kung magpapasok kami ng property sa'yo, doon ka magbibuild. So halimbawa, ganun. Pwede yun. Diba? Na halimbawa, si 99, diba? 99 private resort is kukunin namin na for you to create in Malolos, meron kaming parcel ng land. So say I have 500 square meters. Tapos ipapartner ko sa'yo, akin yung land, then ikaw yung magbibuild. Pwede naman. Pwede yun. Mas maganda ngayon kasi ang in-offer ko sa mga clients ko, mas maganda yung sarili nilang lote. Sila syempre yung gagastos kasi kanila yun eh. Nasa kanila yung title, nasa kanila lahat. Ako lang yung mag-ooperate. Syempre sa permits, tayo dyan. Tayo mag-handle and all. Kumbaga, ang peace of mind and security nila, kanila mismo yung property. Kung kikita sila nang wala silang gagawin. Pero syempre, may profit pa rin tayo doon. Kasi tayo yung nagbigay ng guest. Tayo nag-manage. Syempre naman. Okay. So, yun yung binanggit mo yata kanina na 70-30 ba? Yun. Yan. Diba? 70-30 in which the owner can get 70% nung kinikita ng resort alone and then 30%. Syempre, bilang sa'yo na yon para wow. Ang ganda ng concept talaga ng resort, no? Pero sa mga gustong mag-invest sa real estate, yun nga, I know na-discuss na natin, bakit resort ang i-recommenda mong pagtuunan nila ng pansin? Para sa iyo lang, bilang expert ka dyan. Sa akin kasi ngayon sa real estate, lahat naman ng pwede sa real estate, maganda talaga. Kasi real estate, ang pinakamaganda dyan is tumataas yung value ng property. Yes, as always. Over time, diba? Kasi ito, bigyan kita ng example. Yung nabili naming lupa before, way back 1980s, nabili nilang daw yun ng 20,000. Tapos, ngayon, yung property na yun, nasa 6 million na. Diba? Nang wala siyang ginawa. Nakalimutan na nga lang daw niya, may lupa siya dun eh. Diba? Yes. So, ngayon, kapag pinatayuan mo siya ng resort, tapos pinatayuan mo siya ng bahay or ng swimming pool,
pwede mo siyang tirhan, pwede mo siyang gamitin, pwede mo siya iparenta. So, hindi nakatenga yung property mo na yan. Oo. Kumikita ka. Di ba? Ang maganda dyan, pag na-ROI mo yun, parang nakalibre ka na nga ng property. Oo. Kasi gumasos ka lang simula, tapos na-ROI mo na siya. And then after that, forever na yun. Yun Oo, forever. yun na Sa'yo yun, na yun oo. di ba? Pwede mo na ipamana sa mga anak mo yun, di ba? Tama. Ganun siya. Kaya hindi nakikita ng karamihan. Alam mo, dito kami ang unang challenge na nakita namin, especially sa mga OFWs. Tapos, di ba, nagpapadala sila sa kamag-anak nila dito. And then, makakausap mo sila kasi pag nag-post ka sa Facebook, makikita nila bibili sila, gusto nila bumili. But, pag sinabi sa family, yung ibang mga taga dito is hindi nila nakikita na para din naman sa kanila yon. Meron nga kaming alam mo ba, meron kaming instance na nakapagpadala na sa kanila. Ang na lang is nag-due diligence pa sila sa amin, ibabayad na lang. Nung hawak na nila yung pera, ayaw na nilang ibayad sa amin. Again. Oo, hindi nila alam na sa kanila din naman mapupunta yon in time, 'di ba? So, ang galing ng power ng real estate. Pero yung mga iba kasi, kailangan nila na mag-ingat. Kasi, ang dami dyan scam na mga real estate na nag-o-offer ng mga lupa na 5 years to pay. Yes. Tapos ilang years to pay. Tapos, ang liit lang ng babayaran. And hindi pala legit yung real estate company. Tama. So, dapat, pag mag-i-invest sila sa mga real estate, kailangan may credibility. Tama. Kilala nyo. Gaya niyan, Treehouse, di ba? Kailangan. Well, actually, ginapang naman namin yun talaga. Pero tama. Ibig sabihin kayo, din naman nagbebenta kayo ng mga lupa. Properties naman kasi nakafocus si Treehouse. And in behalf of the owners, yun kasi yung naging business model namin nung una. Kaya nakakatuwa din makarinig ng ganyan. Kasi ako personally, hindi ko naman alam kung paano talaga magpatakbo ng resort. So nakakatuwa na makakita tayo ng perspective na katulad nung sa'yo. Kasi even ikaw mismo talagang hindi ko mabilang yung paulit-ulit na banggit na talagang pagdating sa property is tumataas talaga to ng value. Plus, lalagyan mo pa ng value alone in building resort nga katulad nung sa akin kasi sobrang confident ako na marami dyan magsasabi mahirap i-manage yung resort, ganyan. Kausapin niyo ako para maipaliwanag ko sa kanila kung paano tumatakbo yung resort na to. Tapos, ito yung business na isa sa mga masasabi ko na kung gusto mo magnegosyo nang hindi ka malulugi, ito yung pasukin. Ayan ha. Ay, nako. Grabe. Yun pala. So, yun ba ang pinaka-lesson? Dito tayo na ano ba ang lesson sa resort business na sana nalaman mo agad nung nagsisimula ka pa lang? Or nakita mo ba siya agad? Sa akin kasi, ang lesson na mabibigay ko, kasi lahat subukan mo. Kasi ako, hindi naman ako mapapadpad dito kung hindi ko rin sinubukan lahat. Kasi nagtayo ako ng negosyo into one food stall. Tapos naparami ko siya in 5 years. And then para sa akin, etong real estate business na ata yung pinakamalaking pwede kong pasuking negosyo. Kasi alam ko sa sarili ko na dun sa above sea level, iniisip ko, baka nakachamba lang ako. Hindi. Skill yun. Di totoo chamba. Magaling ka talaga. Yun nasa isip ko, baka nakachamba lang ako na napalaki ko yung business kasi may opportunity yung pumasok sa akin, timing, tapos nakilala yung brand. So iniisip ko, meron pa ba akong isang negosyo na pwede kong buksan? Doon ko mapapatunayan talaga na hindi chamba Na kapag nakapagtayo ba ako ng isa pang negosyo na alam kong mapapalaki ko, doon ko masasabing hindi na chamba. Sakto, napasok ako real estate. Hindi lalong siguradong hindi ako malulugi, di ba? So mas napapalaki ko na siya ngayon. Magaling talaga si Paulson pala talaga. Grabe. Hands up talaga. Talaga, ang galing-galing niya. Sa above sea level pa lang, sobrang idol na. So, ayun, dito, patapos na rin naman to. Baka may gusto kang i-promote sa kanila? Sa mga gustong magkaroon ng business, tas wala silang idea kung anong gusto nilang gawin, pwede silang magtayo, mag-isip ng kahit anong real estate maganda. Pwede silang bumili ng property, ng lupa, yes, ng condo. Lahat naman ng mga pinag-usapan natin kanina, lahat yun maganda. Kasi
asset yun eh. Yes. Diba? Yun yung magbibigay sa kanila ng passive income, kahit apartment pa yan, diba? Kadalasan mga iniisip ng mga OFW, pag nag-retire sila, gusto nila apartment. So, ngayon, lahat ng klase ng real estate, maganda mag-invest dyan. Tama. So ngayon, kung wala naman silang sapat na kaalaman sa pagpapatayo ng negosyo, pwede nila tayong kontakin, 'di ba? Tapos turuan natin sila kung paano nila ma-manage lalo yung savings nila. Tama. So kung bibili kayo ng lupa sa amin, wow! Hindi kasi nag-venture kami ngayon into house and lot. Maganda rin na yung unang naging kliyente namin is lupa lang yon. Sabi, bahala sila kung anong gagawin. Meron kaming isang malaki na binubuo na village nga. At nagulat ako ang lalaki ng kinukuha nila kasi pang resort nga. Ganda so, yan. Naisip ko, ihiwalay na lang. Parang yung kukuha dito, residential. The other side is commercial. Kukuha sa resorts. Mga resorts. Para sama-sama sila doon. Kasi kanina nabanggit natin, di ba yung nagiging issue din kasi na siyempre, pag minsan nagsama-sama, hindi mo maiwasan yan, nag-video for Sigurado. hanggang alauna, 'di ba? Hindi mo naman mapipigilan 'yon, nagkakatuwaan. But minsan, siyempre, intindihin din natin yung nasa paligid kasi may reklamo, minsan mababasa mo na nirereklamo ka na sa page nung lugar eh. So, ganun lang naman. Ayun, so grabe. Dami nating natutunan today. At sobrang lucky ko talaga na nakausap ko ang owner ng Above Sea Level at ngayon ay ng 99 private resort and villas. Tama? Tama. At suportahan po natin si Paul San at ang kanyang biniventure na business kasi masasabi natin magaling talaga tong taong to. So kung ako nga, hindi ko alam paano kami pinagkatiwalaan din ng tao nung simula. Pero mahirap din talaga gapangin kasi like what you've mentioned, madami din kasing, yun ang sinasabi ko before madami din kasing pag pumuputok yung business, napapasukan din talaga siya ng mga masasamang loob. Parang sinasamantala din nila na since ito yung patok, gagawa din sila ng business model na medyo pasok doon pero 'di ba, ang daming pumapasok na ganyan ngayon, especially with the rise of social media. May mga nakita nga din ako talaga. Magugulat na lang ako, may mga lumalabas na same na business model ko. Yes. As in parehas sa parehas. Correct. Kung paano ko pinresent, siguro nag-inquire sila sa akin. And then may kita mo, yung page nila bago lang, dami account. So gusto nila kaya dapat bago sila mag-venture sa isang business, kilalanin nila kung sino yung tao. Kailangan may credibility, may accomplishment, kung maganda yung track record. At mag-ingat din talaga sila. At sa panahon ngayon, alam mo sa totoo lang, character reference na din ang mga social media platforms. So maganda siguro na tignan din nila. Tulad sa akin, hindi naman ganun kadami yung friends ko. But I have like almost 5,000 friends na. And yung Facebook was made 2007 pa. So I believe it's one of the factor na hindi naman dami account yung gamit ko, di ba? So yun din. So yun lang siguro. Maraming salamat sa iyo, Paul San. It was really nice meeting you. And para sa inyo na nakikinig, kung naghahanap po kayo ng passive income, baka resort partnership ang bagay sa inyo, kontakin nyo lang po si Paul San Pangindian. You have Facebook account ba? Paul San Pangindian, may check yun. Ayan. Tsaka lahat ng 99 private resorts, search lang nila sa Facebook, TikTok, Instagram. Lahat ng may check para hindi na sila ma-scam. Yes, tama. Pagpalagay na rin siguro kaya ako ng check. Kailangan mo yan. Kailangan ko ba yun? Sige nga, di ko pa nakikita yung na yun yung option na yun, pero siguro consider ko na siya ngayon. Dami scam, sobra. Gagawa sila iyon maganda sa may check. Hindi nila pwedeng gumawa ng dami na kagaya nun sa'yo. Pangalan mo. Pag may check yun, walang dami account na nakapangalan. Nice, okay. Sige, makikinig ako sa'yo, syempre. Okay. So, yun lang. Kung gusto mo ng ganitong usapan, follow mo kami dito sa Treehouse Real Estate Podcast. Pang 16th episode na namin to.
Share mo na din sa mga kaibigan mo na mahilig sa real estate kung nag-iisip pa sila kung bibili ba o hindi. Again, di ko yata mabilang kung ilang beses na banggit ang pagtaas ng value ng real estate ever. Kasi sobrang limited lang ng supply nito. Pag nandyan ka na, di ba? Parang touch move, parang ganun di ba? Ikaw na yung nakamarka dun And ayun nga, maraming salamat again. Thank you for watching our podcast. Follow us on social media, Treehouse Real Estate and Ventures. But para mabilis, you can type in Treehouse Malolos, Facebook, YouTube, and TikTok account. Meron din kami niyan sa Instagram. Kakagawa lang nun, but magpo-posting na rin tayo dyan. Message us kung kailangan ninyo, kung anong tulong ang kailangan ninyo pagdating sa property. Either pagpapagawa ng title or meron kayong property na gusto tignan at kung gusto nyong ipacheck sa amin kung legit ito, join kayo sa Facebook group namin, Treehouse Real Estate and Ventures Community. So, andyan yan. Hindi pa lang natin na lalagay o napapamanage sa mga tao, but kung may question kayo, message lang kayo. So, yun lang. Maraming salamat and see you on our next podcast para sa mga ganitong grabe. Kakatuwa. Thank you. Thank you. Maraming salamat.